Mga tol at misis, hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong nalulung sa kapangyarihan at kontrol? Paano kung ang taong inaasahan mong magiging sandigan matapos gumuho ang inyong pamilya ay siya pa pala ang magdadala sa inyo sa pinakamadilim na yugto ng inyong buhay? Ito ang kwento ni Sheila at Brianna, dalawang magkapatid na napilitang manirahan sa mansyon ng kanilang mayamang tiyuhin sa isang bayan sa Bohol matapos makulong ang kanilang mga magulang. Sa umpisa, inakala nilang isang bagong simula ang naghihintay sa kanila. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ay unti-unti nilang natuklasan na may mga lihim na nakatago sa likod ng marangyang hasyenda. Mga lihim na susubok sa kanilang katatagan, sisira sa kanilang tiwala, at magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Paano nila haharapin ang takot? Makakatakas pa kaya sila sa anino ng isang taong ginagamit ang kanyang impluensya upang kontrolin ang iba? At sa huli, mananaig kaya ang hustisya? Alamin natin ang buong kwento. Sa isang tahimik na bayan sa Bohol, kilala si Don Anton, 38 taong gulang, bilang isang respetadong hasyendero. Malawak ang kanyang lupain, daan-daang manggagawa ang umaasa sa kanya, at halos lahat ng tao sa bayan ay yumuyukok kapag siya ang dumaraan. Ngunit matapos mamatay ang kanyang asawa, ilang taon na ang nakalipas, namuhay siyang mag-isa sa napakalaking mansyon. Samantala, sina Sheila, 19 anyos, at Brianna, 18 anyos, ay biglang gumuho ang mundo nang mahuli at makulong ang kanilang mga magulang dahil sa kasong may kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot. Wala silang ibang kamag-anak na kayang umampon sa kanila, kaya napilitan ng korte na pansamantalang ipaubaya ang magkapatid sa kanilang tiyuhin, si Don Anton. Sa unang araw pa lamang ay napahanga ang magkapatid sa laki ng mansyon. May sariling hardin, may kabayuhan, may malawak na taniman ng tubo at palay, at may mga katulong na handang sumunod sa bawat utos ng kanilang amo. Simula ngayon, sabi ni Don Anton, wala na kayong dapat ipag-alala. Dito, magiging pamilya tayo. Napaluha si Brianna. Matagal na rin niyang hindi nararamdaman ang may nag-aalaga sa kanila. Si Sheila naman ay tahimik lamang. May kung anong kutob siyang hindi niya maipaliwanag. Habang lumilipas ang mga linggo ay lalong naging mabait si Don Anton. Binigyan niya ng bagong mga damit ang magkapatid. Pinag-aral muli ang dalawa. Pinasyal sila sa iba't ibang lugar sa Bohol. Maging ang mga empleyado ng hasyenda ay nagsasabing masuwerte ang magkapatid dahil mabait daw ang kanilang tiyuhin. Ngunit napansin ni Sheila na tila kakaiba ang pagtrato ni Don Anton. Madalas ay pinupuri nito ang kanilang kagandahan sa paraang ikinailang niya. Unti-unti rin nitong hinihiwalay ang magkapatid sa ibang tao. Kapag may nais bumisita sa mansyon, may dahilan si Don Anton upang hindi ito matuloy. Kapag may gustong maging kaibigan ang magkapatid, lagi niyang sinasabing hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao sa labas. Ang pamilya lang ang dapat ninyong pagkatiwalaan. Paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi alam ni Sheila at Brianna na habang tumatagal ay lalo silang napapalayo sa mundong dati nilang kilala. Isang gabi, narinig ni Sheila ang usapan ng dalawang matandang kasambahay. Ayaw ko nang mangyari ulit ang nangyari noon. Manahimik ka. Kapag narinig tayo ni Don Anton ay pareho tayong matatanggal. Napaisip si Sheila. Ano ang tinutukoy ng mga ito? Ano ang lihim na pilit nilang itinatago? At bakit tila natatakot ang lahat sa loob ng mansyon? Habang lumalalim ang kanyang pagdududa, hindi niya alam na mas mapanganib pa pala ang katotohanan ng kanyang matutuklasan. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unting napansin ni Sheila na tila nagbabago ang ugali ni Don Anton. Kung noong una ay mabait at mapag-aruga, ngayon ay gusto na nitong siya lamang ang masunod sa lahat. Bawat lakad ng magkapatid ay kailangang ipaalam. Dito lang kayo ligtas, madalas sabihin ni Don Anton. Sa labas ay walang ibang magmamalasakit sa inyo. Unti-unti ring pinalayo ni Don Anton ang dalawang magkapatid sa mga taong maaring makatulong sa kanila.
Pinauwi ang ilan sa mga matagal ng kasambahay. Ang mga bagong empleyado naman ay tapat lamang sa kanya. Isang araw, naglakas loob si Sheila na sabihin sa kanyang kapatid, "Brianna, parang mali na ang lahat ng ito." Ngunit umiling lamang si Brianna, "Ate, baka nag-aalala lang talaga si Tito." Hindi alam ni Brianna na unti-unti na pala siyang naiimpluwensyahan ng mga salitang paulit-ulit niyang naririnig araw-araw. Habang tumatagal ay lalo pang naging mahigpit si Don Anton. Kapag may hindi sila sinusunod, nagagalit ito at ipinapaalala ang utang na loob nila. "Kung hindi dahil sa akin, wala kayong matitirhan." Ang mga salitang iyon ang paulit-ulit na bumabagabag sa isip ni Brianna. Samantala, si Sheila ay nagsimulang mag-ipon ng lakas ng loob. Isang gabi, nakita niyang umiiyak si Brianna sa loob ng kanyang silid. "Anong nangyari?" Hindi agad nakasagot si Brianna. Takot na takot lamang itong umiiling. Doon nagsimulang maintindihan ni Sheila na may mas mabigat na nangyayari sa loob ng mansyon. Isang bagay na matagal nang kinikimkim ng kanyang kapatid. Sinubukan niyang kausapin si Don Anton. Ngunit sa halip na makinig ay nagbago ang anyo ng lalaki. "Habang nasa pamamahay ko kayo, ako ang masusunod." Mula noon, lalo pang naging mahigpit ang pagbabantay sa magkapatid. Ngunit hindi na sumuko si Sheila. Isang madaling araw habang abala ang mga gwardya sa kabilang bahagi ng hasyenda, tahimik siyang nakalabas ng mansyon. Bit-bit lamang ang ilang damit at kaunting perang naitabi niya. Sumakay siya sa unang bus patungong lungsod. Habang papalayo ang sasakyan, hindi niya napigilang lumuha. Iniwan niya ang kanyang kapatid. Ngunit nangako siya sa sariling babalikan niya ito. Sa syudad, nagsimula si Sheila sa wala. Naging tindera at kung ano-anong trabaho ang pinasok upang mabuhay. Sa bawat gabing pagod na pagod siya, iisa lamang ang laman ng kanyang isip. Kailangan kong mailigtas si Brianna. Samantala, sa hasyenda ay lalong naging tahimik si Brianna. Makalipas ang ilang buwan, napansin ng isang matandang kasambahay ang kanyang kalagayan. Nang dalhin siya sa doktor, doon nalaman ang isang balitang nagpayanig sa buong mansyon. Si Brianna ay buntis. Hindi na nakayanan ng matandang kasambahay ang kanyang konsensya. Palihim niyang hinanap ang kontak ni Sheila at sinabi ang lahat ng nalalaman niya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, nagkausap muli ang magkapatid. At sa tawag na iyon, nangako si Sheila, "Hindi na kita iiwan. Lalaban tayo." May mga taong naniniwalang habang may pera at kapangyarihan, kaya nilang takasan ang batas. Pero darating at darating ang araw na sisingilin sila ng katotohanan. Pagkatapos ng tawag nilang magkapatid ay hindi na nag-aksaya ng oras si Sheila. Lumapit siya sa isang women's help desk at humingi ng tulong. Isinalaysay niya ang mga pangyayaring matagal nilang kinimkim at ang matinding takot na naranasan nila sa loob ng mansyon ni Don Anton. Agad na nagsimula ang investigasyon. Isa-isang kinausap ng mga otoridad ang mga dating kasambahay ng hasyenda. Noong una, halos walang gustong magsalita. Takot silang balikan ng kanilang dating amo. Ngunit nang malaman nilang may opisyal ng kaso at may proteksyong maibibigay ang batas, ay unti-unti silang naglakas loob. May isang matandang kasambahay na nagpahayag ng lahat ng kanyang nalalaman. Inamin niyang matagal na niyang napapansin ang kakaibang pagtrato ni Don Anton sa magkapatid, ngunit natakot siyang magsumbong noon. May isa ring dating gwardya na nagsabing mahigpit na ipinag-uutos ni Don Anton na huwag hayaang makalabas ng mag-isa sina Sheila at Brianna. Habang lumalalim ang investigasyon, lalo ring tumitibay ang ebidensya laban sa hasyendero. Hindi nagtagal, dumating ang araw na ikinagulat ng buong bayan. Ilang sasakyan ng pulisya ang pumasok sa hasyenda. Sa harap ng mga manggagawa at mga residente, inaresto si Don Anton upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya, kabilang ang kasong rape.
Hindi na niya naitago ang kanyang ginawa sa likod ng kanyang pangalan, kayamanan at impluensya. Habang isinasakay siya sa mobile patrol ay wala na ang dating pagmamataas ng kanyang muka. Tahimik lamang siyang nakayuko. Samantala, si Brianna ay unti-unting nagsimulang maghilom. Hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Marami siyang gabing umiiyak. Marami ring pagkakataong nawawalan siya ng pag-asa. Ngunit hindi siya iniwan ni Sheila. Sa tulong ng mga taong tunay na nagmamalasakit at ng mga otoridad, ay nagsimula silang bumuo muli ng panibagong buhay. Makalipas ang ilang panahon, pumanaw ang matandang abogado ni Don Anton na siyang namamahala sa mga legal na usapin ng hasyenda. Dahil wala nang ibang direktang tagapagmana at ayon sa naging proseso ng korte, at sa mga legal na dokumentong naiwan, si Brianna ang kinilalang mamamahala sa hasyenda. Marami ang nagduda. Bata pa siya, hindi niya kakayanin. Ngunit nagkamali sila. Imbes na maghari sa takot, pinairal ni Brianna ang malasakit. Itinaas niya ang sahod ng mga manggagawa. Inagawa ang lumang paaralan sa baryo. Nagbigay ng scholarship sa mga anak ng mga empleyado. At tiniyak niyang wala ng sinumang babae ang muling makararanas ng pang-aabuso sa loob ng kanilang lupain. Samantala, si Sheila ay nanatiling nasa tabi ng kanyang kapatid. Hindi na sila muling nagkahiwalay. Ang dalawang magkapatid na minsang nawalan ng pag-asa ay natutong bumangon at ipaglaban ang kanilang kinabukasan.